Ilang kasunduan ang nilagdaan kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore. Kabilang pa sa napag-usapan ng dalawang leader ang tagumpay ni Olympic double gold medalist Carlos Yulo. At nakatutok live si Ivan Mayrina. Ivan. Vicky, nasa bansa ang presidente ng Singapore na si President Tharman Shanmugaratnam para sa 3-day state visit dito sa Pilipinas. Ang pagbisitang ito kasabay ng ika-55 taong anibersaryo ng diplomatic relations ng Pilipinas at Singapore kung saan mahigit 200,000 Pilipino ang nagtatrabaho o naninirahan. Hindi naging pangkaraniwan ang bilateral meeting ng dalawang leader dahil pagkatapos ng kanilang mga nakahandang talumpati tungkol sa kooperasyon at pagpapaigting ng relasyon, napunta ang kanilang usapan sa naging tagumpay ni Carlos Yulo sa nakaraang Olympics. Mr. Yulo's two goals is the only athlete from Southeast Asia, from an ASEAN nation, who's had 2 Olympic golds ever in any sport. So it's a real milestone. It's a real milestone for all of us. I mean, we share in a bit of the reflected glory of, of the Philippines. That's what I was telling everyone tonight. It's not about us. We're just reflected glory over here, and trying to be part of the of the achievements of our athletes. We are very, very proud, and the welcome that people gave was really overwhelming. Dito lamang Mayo ay galing si Pangulong Marcos sa Singapore para sa isang working visit at nakausap na rin niya doon si President Tharman at si Prime Minister Lawrence Wong. Sa kanyang keynote address sa Shangri-La Dialogue doon, iginit ng Pangulo ang posisyon ng Pilipinas na hindi tayo matitinag sa sigalot sa South China Sea. Nitong Hulyo naman ay nilagdaan ng dalawang bansa ang Memorandum of Understanding sa Defense Cooperation. Ngayong gabi naman, formal nang nilagdaan ang dalawang pang kasunduan. Isa rito ay para sa pagtatakda ng regulasyon sa recruitment ng healthcare workers at pangangalaga sa kanilang kapakanan at isa pang memorandum sa pagbibigay ng insentibo sa mga industriya para bawasan ang kanilang carbon footprints at mapangalagaan ng kalikasan. Ilang mga kasunduan pang niluluto sa pagitan ng mga pribadong sektor at NGO sa Singapore at mga lokal na pamahalaan dito sa Pilipinas. Muli namang nabanggit ng dalawang lider ang kanilang magkaparehong posisyon sa usapin ng South China Sea. Look forward to the opportunity to reaffirm our commitment to maintain and to promote peace, security, and stability in the region, as well as our strong support for the peaceful resolution of any such disputes. The South China Sea is an extremely important issue. Singapore's position, of course, is well known. We've consistently upheld the rights of all states to freedom of navigation and overflight, and strongly supported the peaceful resolution of disputes in accordance with international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS. Vicky, ngayong gabi naman ay isang state banquet ang inihanda ng palasyo para sa Singapore delegation kung saan ilang mga negosyante rin ang dadalo. At sa mga susunod na araw, may ilang pulong pa nakatakda ang Singapore President at bibisita siya sa ilang mga research institutions dito sa Pilipinas. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Ivan Mayrina.